Halos tuyot na panahon, iiral muli ngayong araw pero magiging partly to mostly cloudy sa ilang bahagi ng Southern Visayas at Northeastern Mindanao. At dahil sa sobrang baba ng water vapor, halos buong bansa makakaranas lang ng madalas na light rain showers, typically na sa bahagi nito ng Southern Visayas at Northern Mindanao. Pinakamababang humidity sa amin sa Caloocan, nakapagtala ng 45%. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, February 21, 2024. Ang oras sa ating voice from umaga ay alas 11:46 na ng umaga. Magpapatuloy pa rin ang halos tuyot nating lagay ng panahon ngayon dahil bukod sa easterlies, inaasahan natin na mas humid o hot humid ang mararamdaman natin. Pero hindi pa ito sinlala nung last year dahil asahan pa rin natin na umiiral pa rin ang malamig, lalo na sa gabi at madaling araw. At hindi pa totally na natatapos ang daloy ng hanging amihan sa bansa. Bagamat nanahimik ito ay yung easterlies ang nagte-take over sa ngayon na nagdudulot naman ng pagbaba ng husto ng ating water moisture sa paligid. At gaya kahapon ay nakapagtala kami sa Caloocan ng may pinakamababang humidity na nasa 45%. Pinakamababa na ito ngayong buong February at inaasang pinakamababa ito mula January hanggang February 2024. Hindi pa natin alam kung baka pagsapit ng dry season, baka mas bumaba pa sa 45% ang magiging humidity dito sa amin sa Caloocan. Ang hulugan lamang na napakatuyo o dry po yung ating magiging weather systems ngayong araw. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro at partly cloudy po ang umiiral sa amin sa Caloocan. At nagkaroon ako ng medyo updating sa ating current conditions. Tinanggal ko na po yung official station and station highest and lowest dahil medyo niretire ko na po yon dahil yung data na mula sa Weather Underground at sa aking weather station ay hindi na nagtatali dahil medyo hindi na accurate yung lumalabas sa Weather Underground. So, niretire ko na po yun at pinalitan ko na siya ng current condition sa itaas na earthquake notifier. So, kapag merong lindol sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o within the Philippine Area of Responsibility, anumang lindol na range niyan ay madedetect at magkakaroon ng current condition appearance dyan. So, magpa-flashing po yan dyan. So, to indicate merong either mas malapit na lindol or nasa loob ng ating bansa na paglindol. Between magnitude 5 po yan, pataas. So, yun lang po ang pinalitan natin. Tinanggal ko na po yung naunang current conditions. So, mapapansin niyo time to time, nag-update po tayo. Sa lowest temperature na natala natin weather station, kaninang 6:27 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.3 degrees Celsius. Kahapon ay napakamaalinsangan ang naitala pa rin sa amin. Kahapon ng 1:27 PM nakapagtala kami ng highest of 35.1 degrees Celsius na grabe ang alinsangan na sa amin. So, ibig sabihin lamang ang aming heat index ay stationary na nasa 42.5 degrees Celsius. Ang grabe na aming init pandama kahapon at talagang random yan ng ating mga kababayan. At kung sisilipin naman natin sa heat index sa ibang weather station si Pag-asa, wala silang naitala na highest heat index. So, ibig sabihin lamang dito sa amin sa Caloocan lamang ay may naitatala kami na may pinakamataas na temperatura at heat index. Hindi gaya kay Pag-asa ay halos pinakamataas lamang ang hanggang mga around 38 to 40. Mukhang wala namang 40 degrees Celsius. So, maximum sa kanila mga naglalaro hanggang 38 degrees Celsius ang init pandama kay Pag-asa. So, sa buong bansa lumalabas dito sa amin sa Caloocan ang may pinakamaalinsangan at mataas na init pandama. At the same time, maaaring pinakamababa na rin na humidity sa buong bansa. Pero kung titingnan naman natin sa physics streams and past 24 hours, nangunguna ang San Jose sa may Mindoro na nasa 36.1 degrees Celsius. Ang grabeng alinsangan dyan sa kanila na ungusan itong si Zamboanga Peninsula.
Sa lowest temperature naman ay almost tumataas na ng tumataas ang temperatura sa Baguio City na nasa 16 degrees Celsius na ang pinakamababang temperatura sa kanila. Pero pagdating sa Inulan, gaya na aking report, dahil nga po sa manipis na diffuse shear line, kaya nagkakaroon ng mga ilang pag-ulan dyan sa may Surigao, nakaranas sila ng highest na rainfall of 73 mm in past 24 hours. At dahil nga po sa at least manipis o diffuse lamang yung shear line, pero nakita nyo naman yung kaulapan, nagdulot pa rin ng mga pag-ulan, lalo na dyan sa bahagi ng northern at northeastern Mindanao at southeastern ng Visayas. At asahan ngayong araw ay iiral pa rin yung mga ganyang light to moderate showers maghapon. So take note yan mga folks. Pagdating naman sa ating outside humidity, ngayon ay bumababa na naman mula 58% yung pinaka-lowest humidity natin sa labas. At makikita natin ay halos nagda-dryer na naman yung level ng humidity natin. So expected na maghapon ay posible pa rin bababa na naman yan, halos bababa sa 50%. Pero titingnan natin mga folks, magdedepende dahil medyo nagkakaroon ng gloomy dito sa amin sa Caloocan at mostly cloudy. So tingnan natin kung mas bababa sa 50%. Pero kasalukuyan na nasa drier level na po yung ating outside humidity at 58%. Pero yung ating atmospheric pressure ay nanatili pa rin mataas at kabababa lang ng 1 point at 1,014 hectopascals. Mabagal na pagbaba ito since last hour. So medyo higher pressure pa rin sa bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Metro Manila mga folks. Samantala, medyo moderate pa rin dito sa Taal Volcano. So silipin muna natin yung status niya kung ilan ang kanyang variable radiated power. Pero kung titingnan natin ay kani-kanina lamang ay nasa 18 megawatts po yung kanyang thermal anomaly. Ayan. So halos stationary at makikita natin sa satellite imagery ng MODIS ay halos stationary lamang yung kanyang heat signature. So wala namang nagbago sa kanyang data so far. At kung sisilipin natin sa live CCTV snapshots ay kung titingnan natin ay malamang ay malaki lamang na ibinubuga na SO2 emission itong si Taal. So sa mga kabatang natin dyan, obserbahan natin kung ilan at gaano kalakas ang ibinubuga nito. Magmas na lamang po tayo para sa sensitibong mga baga at delikado malanghap ng malawakan ang SO2 na nirelease ni Taal Volcano since kahapon o isang araw nakapagtalangan ng halos 14,000 tons per day ang record ni PBOX. Sa high tide and low tide status, so far ay may 7 hours and 15 minutes pa to high tide. So layo-layo pa rin dahil mababa pa rin ang level ng dagat dyan sa Pampang na Manila Bay. At inaasahang mahalos maghapon itong mababa. So medyo layo-layo muna sa may bandang Bataan o sa may bandang West Philippine Sea muna kayo lumayag at mangisda. Ingat na lamang kung magkaroon man ng gale force winds dahil medyo mabugso po ang hangin natin ngayong araw, lalo na dito sa bahagi ng Metro Manila na pumipitik po ng maabot minsan ng mahigit 30 km per hour yung biglang bugso namin o yung wind gust umaabot ng 52 km per hour yung hangin o bugso ng hangin dito sa amin. So ingat na lamang mga folks. Despite na maganda ating air quality, sa almanak naman ay sumikat ng haring araw kaninang 6:17 AM at tinasang lulubog ito mamayang 6:02 PM. At ang moonrise na 89% illuminated na po ay waxing gibbous, sisikat po ito mamayang hapon at 3:22 PM. At kinabukasan na po ng madaling araw at 4:42 AM po ito sisikat. At dahil bukas, in-expect natin mga bukas ng madaling araw ay mga bandang 5:30 AM nire-remind ko lang mga folks, ay meron tayong Mars and Venus conjunction. Medyo tricky nga lang. So, ipipost ko to sa Facebook page yung pinakadetalye po niyan. So, kung titingnan ninyo sa east side, bago magbukan liwayway, makikita ninyo yung position niya. Halos medyo may layong distansya na sila. Kasi yung pinaka-maximum conjunction ng dalawa, yung si Venus at si Mars, magaganap pa mga 5:30. Ayun, according dito sa akin ay mga 5:46 PM pa po ng hapon ang pinaka-maximum conjunction ng dalawa. So 5:55 PM 5:46 PM ang nakalagay dito. Pero sa atin
sa Pilipinas, ang maximum expected natin ay makikita lamang natin mga bandang 5:30 bago mag 6 a.m. Bago magbukang liwayway, tricky siyang makikita, pero makikita ito ng kahit ng binoculars and naked eye. Yung kislap ng dalawa. So halos magdidikit yan. Yung full details na abangan nyo sa aking Facebook page. Ipopost ko po yan maya-maya. Magandang pagkakataon yan. Hopefully magiging klaro ang ating kalangitan, pero nagkakaroon tayo ng medyo gloomy. Hopefully pagdating ng madaling araw, bukas ng madaling araw, maganda ang ating himpapawid at klaro para makita natin ito. Susubukan natin dahil halos nasa 19 degrees po ang inclination nitong conjunction nila. So kung titingnan natin sa elevation, ni-report ko na kahapon, mga bandang 19 degrees yung elevation nila mula sa aking vision path. So mukhang malabo ko itong makita. Pero susubukan ko pa rin kung masisilayan natin o chechepo sa ating field of view. Gagamitan natin to ng telescope, mga folks. So sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules hanggang bukas ng Huwebes, manatiling partially cloudy ang ating halos maghapon at asahan din ang maalinsangan at tuyot na panahon ngayong araw, lalo na dito sa atin sa Metro Manila. Inaasa natin na magtutuloy-tuloy yan at tingnan natin kung this weekend magkakaroon lang tayo ng huling bugso ng amihan bago ito mamamaalan sa mga susunod na linggo, sa huling linggo ng February. So tingnan natin mga folks kung magkakaroon pa o sadyang tuluyan na itong magde-descend hanggang sa unang linggo na nga po ng March. Diretso agad sa tingin ng gamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon natin sa bansa. Halos tuyot po o halos kakaunti lamang ng kaulapan ang umiiral. Typically dyan sa may bandang silangan ng Luzon at Southern Luzon. Pero mas manipis ito at magkakaroon lamang ng mga ilang mauulap na himpapawirin. Pero napakababa ang tsansa ng mga pag-uulan. Magkaroon man ng mga ilang light to moderate showers. Typically dyan sa may bandang Camarines Norte, ilang bahagi ng silangan ng Catanduanes at ilang portions ng Sorsogon. Pero typically mga ilang light rain showers ang mas madalas. Epekto ng tuloy-tuloy na easterlies na magpapainit sa halos buong bansa. Yan, yung easterlies na yan. At yung diffuse shear line pa rin na medyo umiiral sa may bandang silangan ng Mindanao na magdudulot po ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan sa bahagi na yan ng Northern Mindanao, Eastern Mindanao at Southern portions ng Visayas. At inasang magtutuloy-tuloy ngayong araw dahil sa medyo may diffuse pa tayo na shear line dyan sa bahagi ng yan. So medyo sinuswerte ang parte niyan ng mga taga Surigao del Sur at Surigao del Norte at ilang bahagi ng Cagayan de Oro hanggang Butuan. At dyan na may bandang Southern Visayas naman, sakop na ang bahagi ng Bohol, Tagbilaran, Bohol, yan, dyan sa may bandang Dumaguete, Siquijor, sa may Oslob, sa may bandang Cebu, Bayawan City area, sa may Negros Region, Maasin City, Liloan, at hanggang Baybay City naman sa bahagi ng Leyte, at Gian Eastern Samar, sa may bandang katimugang parte niya ng Samar. And the rest naman sa may bandang Northern Mindanao hanggang Surigao City, kasama na ang Dinagat Island at Siargao Island. Magiging mas maulap po ang himpapawirin ninyo dyan at expected ang mga ilang light rain showers na mas madalas. Pero the rest ng yan ay magiging mas maalinsangan, lalo na sa may bandang Zamboanga Peninsula, sa bahagi pa rin yan ng Mindanao, kabilang na mga isla ng Hulusulu, Barm, Sorsogon at buong bahagi ng Davao Region. Magiging maalinsangan po at mas matinding sikat ng araw ang iiral ninyo dyan. So huwag po masyadong magbibilat at ina-expect na mataas ang dehydration. So minom po na maraming tubig. Maging sa sentro nito, sa may bandang Malay-Balay, Bukidnon hanggang Valencia na po yan. Damay na ang Davao de Oro, the rest ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, o buong bahagi ng Caraga area. Maliban na naman sa may portion na ito ng Surigao, dahil magiging mas maulap po ang iira dyan at may mga ilang isolated rain showers. Typically, mga light rain showers ang mas madalas. Maganda na rin yan para maibsan po ang tinding init. Dahil sa nalalabi ng Visayas, mula sa sentro nito sa Hilaga ng Danao Carmen hanggang Daanbantayan sa Cebu, dyan naman sa may bandang Bogo City, pataas ng Bacolod at Cavite City. Sa Iloilo City naman pataas ng Rojas City, Calibo hanggang Malay sa may Panay Island ay magiging mas maalinsangan po. Kabilang na ang Ormoc, Tacloban hanggang Bilanan Island sa may bandang Leyte at mula dyan sa may Catbalogan, San Policarpio, pataas ng Lawang, Northern Samar hanggang dyan sa may Alin ang magiging mas maaraw at alinsangan ang iiran.
Sa may buong Southern Luzon, magiging mas maalinsangan din po at maaraw ang ating panahon ngayong maghapon. Mula dyan sa may bandang Bicol Region, mula Sorsogon hanggang City of Iriga at dyan sa may bandang isla ng Burias Island at sa may Masbate. Pero sa portions ito ng Catanduanes, Caramuan hanggang Camarines Norte, magiging mas maulap po. Partly to Muslicaw ding medyo iiral dyan at isolated dry rain showers. Pero manipis lamang ito, so makakaranas pa rin kayo ng medyo humid na panahon na kabilang na ang buong Mimaropa. Lalo na, mas magiging malinsangan po ang magiging area nyo dyan at asahan din ng mas mababa na humidity. Lalo na sa may Mindoro na nakarecord nga po sila ng nasa mahigit 36 degrees Celsius ang temperatura. So wag pong masyadong magpa-dehydrate, lalo na ng mga taga San Jose, Sablayan, Santa Cruz hanggang dyan sa may bandang Paluan. Hindi rin ligtas ang bahagi ng Lubang Island, so wag pong masyadong mag-dehydrate. Sa bahagi naman ng bahagi ng Calabarzon, mula sa Batangas Laguna area, ay despite na magiging maulap po ang himpapurin natin kabilang ng Metro Manila, pero iiral ang mas drier at mas humid na magiging panahon natin dyan. Kabilang na ang Metro Manila, Central Luzon, pataas na yan ng Northwestern Luzon. Lalo na dahil mas umiiral sa kanila ang drought at dry spell. So, balikan nyo na lamang sa mga nakarang report ko, yung epekto pa rin ng dry spell dahil nanatili pa rin extreme yung drought dyan maging sabay Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at the rest ng Zambales. So, halos magiging extreme po yung drought nila dyan, kabilang na ang buong Tarlac. Sa may Northeastern Luzon naman, mula sa may bandang Cagayan Valley, Cordillera, kabilang na ang Tuguegarao, dyan sa may bandang Ilagan, Isabela, pababa na yan ng Kasiguran, Aurora at Baler, despite na maaraw at medyo humid, magiging partly cloudy lamang ang medyo iiral, lalo na sa hapon o sa gabi. Magkaroon man ng mga light rain showers, typically maliliit na chance, naglalaro lamang sa 25% chance na magkaroon ng mga light rain showers. So, in all, halos 90% ng buong bansa natin ay wala tayong masyadong pag-uulan na iiral nitong maghapon. At makikita na natin, kung titingnan natin sa mga ilang forecast ninyo dyan, ay halos wala rin po talaga naaasahang malawakang pag-ulan. Madalas lamang na magkakaroon ng mga pag-ulan sa nabanggit ko nga po sa may bandang Southern Visayas at northern part ng Mindanao, lalo na ng mga taga Surigao. So yan, medyo mas nakakaranas sila ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan at dyan sa bahagi ng Bicol Region sa may Catanduanes at Camarines Norte area. Pero the rest talagang tuyot po at kung sisilipin natin sa true color, halos walang masyadong kaulapan na umiiral sa buong bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Northern Visayas at Mimaropa area. Kakaunti lang din sa ilang portions ng Davao region at the rest dyan lamang sa may bandang Northern Mindanao ang umiiral dahil nga po sa medyo diffused shear line na pumapagitan dyan. Kitang-kita nyo naman po, yan, yung diffused shear line na yan. Pumapagitan dyan sa may bandang Surigao at bandang Southern Visayas. So yan ay magiging mas maulap ang area na yan. Pero dahil ng bansa, halos napakamanipis lamang at magiging mas maaraw ang ating maghapon. So expected ang humid na temperatura. At dahil wala naman tayong maaasahan na makikita sa ating tropical cyclone assessment, makikita lang natin yung huling bugso pa rin ng northeasterlies. Pero base sa ating real time ay hindi natin masyado na nararamdaman ito ngayong araw. Pero makikita dito, ine-extend pa hanggang February 26, 2024 pa na inaasang medyo may pagdaloy pa rin ng ating northeasterlies. So tingnan na lang natin this coming weekend kung mangyayari yan. Pero sa ngayon ay wala po at magkaroon man, typically sa gabi at madaling araw lang natin ito mas madalas mararamdaman. Pero gaya ng aking mga report ng mga nakarang araw, inaasahan natin magde-descend na po ito at i-giveaway na talaga ang pagpapalit ng ating klima. So take note yan mga folks. Sa alon naman, kung sisilipin natin na natin mataas ang pag-alon dahil nga po sa umuusbong na istelis, expected natin na mataas ang alon sa buong silangan bahagi ng bansa. So buong bahaging silangan ng bansa na yan at sa extreme northern Luzon naman sa may Batanes Group of Island, naglalaro pa rin sa 1.25 meters ang taas ng alon. So expected ang gale force winds kahit silipin nyo sa report ni Pag-asa. Ingat na lamang ko at kung maaari, restrain muna sa mga maliliit nating mga bangkero. Pero sa kaluran ng bansa ay safe po kayong mamangka dyan kahit na mga maliliit. Watch out na lamang sa mga posibleng biglaang bugso ng mga hangin
kapag kayo ay pumapalaot dahil malakas po ang bugso ng ating easterlies o yung hangin na mainit na nanggagaling sa dagat Pasipiko. So yun lamang at wala naman tayong magiging report sa mga tropical cyclone development dahil na-forecast ko na po yan na zero po talaga ang posibilidad na may mabuong bagyo ngayong buwan pa rin ng February kagaya last month of January na malayong malayo sa forecast ni Pag-asa na kahit isa ay posible daw magkaroon. Pero sa akin, totally zero o wala po talaga na may chance ang may mabuo. Typically, mga trough lamang ang mga mabubuo. Pero possible of low pressure o active low pressure area ay napakalabo talagang may mabuo hanggang ngayong buwan ng February. Sa space weather naman ay kaninang umaga ay nagkaroon tayo ng at least unsettled na geomagnetic field. Despite na nagkaroon ng malaki na coronal hole, ayun nakikita ninyo dito sa may bandang, kung titingnan nyo, ibabase nyo sa coordinates sa orasan, ay nasa may bandang 7 o 8 o'clock position, yung malawak na coronal hole. However, mababa naman yung ating monitoring sa kanyang daily sunspot number. At so far, 50 lamang ito. So, hindi pa masyado nararamdaman na nagkakaroon ng malaking significant na effect itong malaking coronal hole na ito. So, wag pong mag-alala mga folks dahil wala namang naging anomaly sa ating monitoring maging ng solar radiation monitoring sa ating website. Wala tayong nakikita at inaasahang hanggang C-class lamang ang maglalaro na expected solar radiation activity. May mga slight lamang na tampering sa magnetosphere natin, pero mga slight lamang na paghapyaw lang o yung medyo daplis na tumatama sa ating magnetosphere. So, konti lamang at hindi masyadong malaking significant impact at makikita naman ninyo maging sa auroral activity ay napaka-konti lamang. However, may forecast po na this coming weekdays ay may susunod na posibleng arrival ng malakas na solar wind. So, tingnan natin yan between ngayong araw hanggang February 24. Makikita naman natin dito na mayroong isang radial, mayroong isang paparating na radial velocity na paparating sa Earth. So, mga this coming weekdays o bago mag-weekend, tingnan na lamang po natin. At titingnan natin yung possibility na arrival nito, kung direkta ba ito sa Earth tatama o mimintis lamang. So, hanggat walang nagiging reaction sa ating mga aparato mula sa GOES ng NASA at nagda-direct feed sa atin sa webpage, ay wala pa tayong dapat ikabahala sa ngayon. Wala namang naging pagtaas. So, ina-expect sa forecast ng ating geomagnetic field ay tatagal ito na magiging kalmado hanggang February 24, 2024. Ayan o. Kita naman. Dito makikita yung forecast ng ating geomagnetic field. Hanggang February 24 po ito. So, kung titingnan natin sa 3 days, kalmado rin siya in 3 days. Pero kung extended nowcast kay index natin ay hanggang February 24, manatili daw itong kalmado. So, wala pong dapat ikabala sa ating magiging lagay ng space weather natin. Pero, manatili nating babantayan ito at tututukan dahil anytime, posibleng magkaroon ng solar flare o bigla ang solar radiation kapag biglang bumulwak o yung nagkaroon ng pagbulwak sa CME ni Haring Araw. Lalo na't lumilitaw na naman yung isang malaki na sunspots dito sa coordinates of AU 3590. Yun. Yung 3590, mas malaki po, malawak po yung sunspots niya. Ayan o. Bagamat hindi pa masyadong tutok sa Earth yan ay ating babantayan mga folks. So, sa ngayon ay medyo wala namang mapangit na pangitain ang magiging epekto sa atin ng solar radiation hanggang this week. So, sa ngayon ay wala po dapat ikabahala. Sa ulat din doon, so far ay mula kaninang 12 AM ay isa lamang ang naitala natin na magnitude 4 pataas. Ito ay sa may bandang northwest ng Banayoyo, Ilocos Sur. Ang oras nito sa may Banayoyo, Ilocos Sur ay kaninang 12:16 AM ng madaling araw at magnitude 4.2 ito. So kung i-zoom natin, malapit ito sa may Candon, sa may bandang vicinity ito o northeast ng Santiago, sa may Banayoyo, Ilocos Sur. So yun po yung pinaka-detail niya. Pwede nyo po kasi i-zoom yan. Yan. Sa webpage kasi ni PBox, hindi nyo po mazoom yan sa mapa. Pero dito sa akin, kayang-kaya nyo po makita nang mas malapitan po ano ang areas na mas
makakaramdam ng paglindol. So, dyan sa bandang Santiago, sa Ilocos Sur, na malamang naramdaman nila ang konting pagyanig dyan. Hanggang dyan sa may bandang Santiago High School, at dyan sa may bandang Olo-Olo Elementary School, at dyan sa dares ng paligid ng Matanobong at Santiago, at dyan sa may bandang kung malapit na kabayan ng Apatot ng Ilocos Sur. So yan lang po ang pinakamataas natin, and the rest wala naman tayong naitala na mahigit sa magnitude 4.0 hanggang sa kasalukuyang oras na nire-report ko ito. So maganda naman, at so far wala namang sumunod sa magnitude 4.2 na naganap sa Ilocos Sur, which is na-detect yan ng aking seismograph. Yan, madaling araw po yan, at nakita natin nagkaroon ng bagyang pagpitik. So medyo nakaramdam sigara ng at least intensity 2 dyan sa bahagi na yan ng Ilocos Sur, lalo na ng mga taga Santiago. Panigurado yan. At narito naman ating 3D weather forecast para sa araw ng Miyerkules, February 21, 2024. Ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, February 21, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe ko sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa pang mga detalye, lalo na sa real-time events natin na madaling nakikita at gumagalaw na weather systems natin, na gumagalaw sa ating weather monitoring systems natin sa webpage, at lalo na sa aking weather station sa Caloocan at sa weather feeds, lalo na sa mga iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.